Kayo mismo ang dapat na asahan upang makamit ang kaunlaran. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Samudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipas South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kamataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay mga kababayan, muli po ay naririto tayo sa isa na namang yugto ng ating Up Batangas. At sa ngayon po, bagong taon, bagong panahon, ating kasama ang ating mga galing sa sektor dito sa atin sa Batangas na may kinalaman sa hanap buhay kung saan tayo ay malakas. Yan po ay ang paghahayupan. Sibalit bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan, atin munang ipakilala ang ating mga kasamang si Lieutenant Rivera galing sa 748 Combat Group, kasama natin si Meds Kahanding ng Movement for Social Responsibility, at ang sa Urban Poor, Federation of Urban Poor, si Butch, at sa Rotary po at sa Chamber of Commerce itong si Mar Amparo kasama po natin, at ang galing sa Egg Board, Batangas Egg Board, ay si Dr. Jess Medina na taga Santo Tomas. At ang ating pong mga panauhin ngayon, gayang nabanggit ko kanina, ay lahat ay may kinalaman sa paghahayupan. Yung pong nasa dako doon na ating mga na ipapakilala ni Dr. Jess ay nasa pangisdaan, pagkukultura ng isda. At ang kasama po naman natin dito ay isang negosyante na hindi lamang paghahayupan, mayroon niyang kotse at kung ano-ano pa. Siya po yung may-ari ng Batangas Laguna Auto Industry, Auto Center, at saka yung balay. At siya po ay sa paghayupan ay masyadong mahaba ang kanyang kinalaman, sapagkat siya po ay may mga hayupan mula dito sa Lipa, diyan sa San Juan, sa paligid nating bayan, sa Santo Tomas, at abot pa po ng Lian, at saka sa Tiaong. Ito po yung binabanggit ko sapagkat nais kong i-emphasize sa ating mga kababayan kung gaano kahalaga at kung gaano kaimportante sa ating bayan ng paghahayupan. Subalit, siya po ay ating bisita sa ngayon, hindi para sa paghahayupan, kung hindi upang i-discuss sa atin ang tungkol sa nalalapit nating kapistahan. Subalit bago natin gawain yon, si Dr. Jess ipapakilala muna itong samahan ng aquaculture fishers. Magandang gabi po at magandang gabi sa mga taga-subaybay natin ng Up Batangas, lalong-lalo na po dyan sa aking mga kasama sa Santo Tomas. At ngayon ho
ay nilalakad na namin at masasaayos na ang tanawan po. Magandang gabi po sa aking mga kasama at lalong-lalo na rin po sa aking katabi na kasama ko rin po sa pag-aalaga ng paitlogin. Ang aking pong maipakilala sa inyo ang isa sa haligi ng industriya ng agriculture sa ating bayan, probinsya ng Batangas, na nabanggit po ng ating governor na si Governor Vilma Santos na binubuo ng 85% po ng agriculture ay ang bayan ng Batangas. Binubuo po ito ng Taal Lake Aquaculture Alliance, si Mr. Engineer Mario Balason, Antonio Maguba, Achilles Arriaga, Mr. Achilles Arriaga, at ang kasama po natin na Apolinario Villanueva. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay kayo at welcome dito sa Up Batangas. At kasama po natin ngayon, bago natin pag-usapan ang tungkol sa kahayupan ng pag-iisda, ay atin munang hingaan ng update ang chairperson ng Lipa City Fiesta. Napakahalaga po ng fiesta dito sa Lipa sapagkat lalo na dito sa ating mga kapaligid bayan na alam naman nating mga anak ng Lipa ay apektado sila ng fiesta dito sa Lipa. Sadyang sila'y bahagi at siguro kailangan anyayahan natin sila na maging bahagi at makisali sa float, Chairman Dindo, dito sa Lipa Fiesta. Siguro, pwede bang bigyan mo kami ng update dito sa paghahanda natin sa ating nalalapit na piyesta? Ito'y pinagdarayo ng mga turista dito sa atin. Bago ang lahat, gusto ko munang bumati ng magandang hapon sa inyong lahat dito sa nagbubuo ng Up Batangas at saka sa lahat ng nakikinig at nanonood dito sa ating palatuntunan. Ako po ay nakapagsalita na dito, nakapag-appear na ako dito mga 3 weeks ago at pinag-usapan namin yung paano namin pinaplano itong fiesta celebration bilang overall chairman na naitalaga ng ating si Mayor Maynard Sabili. Sa ngayon po ay malapit na itong ating selebrasyon. At kami po ay tapos na sa lahat ng aming mga plano at mga aktibidades at kami ay naghahanda na sa actual Fiesta Week. Na itong Fiesta Week na ito ay magsisimula pamula sa Miyerkules na ito ay maumpisahan ng isang novena. Na ito ang tradisyon nating ginagawa na 9 days before the fiesta, nag-uumpisa na itong novena. Ngayon, para po sa mga detalye nitong ating mga aktibidades, para alam nyo kung ano mga mangyayari at alam nyo kung ano babantayan, para kayo naman ay makasali dito at nang maranasan nyo ang ganda ng ating magiging selebrasyon, ipakikilala ko po sa inyo ang isa sa chairman ng mga committee on the events and activities na si Eileen Acorda. Si Miss Eileen Acorda ang Lipa City Cultural Affairs, sa Cultural Affairs Department. So, gusto ko sana ding ipakilala si Eileen, para siya mahinga natin ng detalye tungkol sa mga mensahe. Welcome Eileen. At ito ang taong anumang hirap ng ginagawa ay laging makikita mong nakangiti. Yan ang ngiti dito sa Lipa. Magandang gabi po sa inyong lahat, kay Sir Ding. Thank you for inviting us here. At ako muna po ay gustong magpasalamat sa ating buting Mayor for giving me once again the opportunity to handle the activities of the City of Lipa. And of course, to our chairman na nagtiwala, alam niya na talagang napakahirap humawak ng mga aktibidades sa lungsod ng Lipa. So gusto ko rin bigyan ng pagkakataon na ipag-alam sa lahat ng ating mga mamayan, hindi lamang taga Lipa, kundi sa mga karatig na
bayan na makiisa dito sa lungsod na Lipa ng ating mga activities for this Fiesta 2012. So ngayong darating na Wednesday, January 11, yung binanggit nga ni Sir Dindo, hindi lamang ho kasayahan ang gagawin, kundi syempre sa religious side. Kasi ako rin ho ay nagpo-promote ng ating Mary Mediatrix of All Grace tuwing September. But then, ngayong fiesta, ang ating patron, si San Sebastian muna ang unahin natin, which is January 11, we'll be having already the Novena Masses. So lahat po ay inanyahan namin na makiisa sa mga novena starting January 11. Then right after that, mag-start na pong activities sa January 14 na ang pangunahan muna ng activity is at 1 p.m. magkakaroon tayo ng Fiesta Lino. Ito mo ay Quiz B. Labanan ng mga kabataan, ng mga high school students within the city of Lipa, na pangunahan po ni Konsehala Concon Hernandez, na gagawin po to sa Robinson's Place, Lipa. Ito po ay ka-tie up niya po ang ating Youth Society of Lipa. So, lahat po ng mga kabataan sa high school maglaban-laban dito para sa Quiz B regarding po sa ating history about Lipa and other matters din. Then, at the same day, magkakaroon din tayo ng road runner na exhibition and competition at Leviste Drive in Usluban. Ito po ay ang mga motorsiklo na mga organisasyon. They call themselves road runners. So, meron ho silang inimbita sa national event daw po na gagawin sa Inusluban, Lipa City. So, yung mga motorist enthusiasts ay pwedeng makisali sa event na ito. So, sa gabi naman po ay nag-audition, we already have our registration for the Battle of the Bands. We call it Rock Lipa 2012, nagaganapin sa Plaza Independencia. So, we already have our registration deadline yesterday. So, meron ho tayong 12 who will be participating, pero magkakaroon po tayo ng elimination. Ang kukunin lang po namin ay 10. So that will be held on at Robinson's Place, 1 p.m. since January 12. So after looking at the bands na magpa-participate, 10 lang po ang kukunin namin. Sa sasali sa Rock Lipa 2012, nagaganapin naman po sa Plaza Independencia sa January 14. Then January 15 ay that day is still actually open for sa gabi, pero sa buong araw starting at 10 a.m. magkaroon tayo ng Trillia in Lipa. Ito po ay boxing tournament. Alam naman natin ho, ang ating mga kababayan ay all over the world ay mahilig manood ng boxing, especially ho yung kay Manny Pacquiao. So nagkaroon din kami ng open forum with our local, marami pala po tayo, Sir Ding, ng mga amateurista at professionals who are already training here in Lipa. Diyan ho sa Tibig, courtesy of June Gandesa and yung kay Mr. Jojo Mosca. So on January 15, magkakaroon tayo ng boxing tournament from 10 a.m. hanggang 4 to 5 p.m. po matatapos yan. So from amateur, magkaroon din ng professional competition. So tournament talaga ang ano niyan. So mga future Manny Pacquiao ang mga ito. So January 16, ito naman po ay kakaiba. Ito po ay yung mga mahilig sumayaw. They're going to have the Sayaw ng Lahi, Alay sa Bayan. These are recognized dance troupes. Mga local artist dance group natin dito sa lungsod ng Lipa. Nandyan po ang Lipa Ballet School. Meron tayong Lipa Integrated Performing Arts, the Aligma Dance Troupe, yung DIB na sumali po sa Showtime previous years. Tapos we invited some contemporary dancers from Manila na taga-Lipa ho ito pero based in Manila na. So it's a cultural presentation sa gabing iyan. So lahat po ay sayaw lang. Pero may mga combination of, meron tayong mga folk dances coming from my dance group po, yung Lipa Integrated. So yun namang January 17, lahat po ay 7 p.m. po ang ating mga palabas. So sa 17 naman po, sa umaga, si Konsehal Eric Africa, meron siyang gatherings ng mga bata, ang tawag niya 1,000 tuwa, 1,000 saya, nagaganapin sa Lipa City Youth and Cultural Center. Mag-uumpisa po to ng 8 a.m. hanggang 12 noon. So ito po ay may mga
fun game siya at may pakain sa mga bata dito sa lungsod ng Lipa. Then sa gabi, magkakaroon tayo ng gabi ng pasalamat ng mga community in which ang mga magpa-participate at magpe-perform dito ang ating mga senior citizens, mga taga-barangay, mga SK, PWD, at saka mga kababaihan. So, it's a community night. So, baka si Tita ay gusto mag-perform doon, pwedeng-pwede. Then, on the 18, this is first time in the history of Lipa na nagkaroon kami ng, this is a runway, fashion and beauty, in which we are promoting our local designers. Kasi dumami na ang mga designers dito sa ating sa lungsod ng Lipa. So, we'll be featuring their creations. At the same time, right after that, i-feature naman natin ang ating mga local artists, na makeup artists. Kasi sila po ay kahit hindi sa kaalaman ng lahat, they were able to bring the crown of Hair Asia na hindi natin nalalaman. Sila pala po ay mga winners of the Hair Asia in Manila. So most of the artists here will be presenting to you ay mga nakauwi na ng kanilang karangalan. So, that night also we'll be giving tribute, yumao na designer, si Janine Hernandez. So, on the 19, ito po ay laging inaabangan ng ating mga kababayan sa buong mundo at umuuwi para lang makiisa, makadalo, makasayaw sa plaza at ipakita ang kanilang grandioso na gown o ang kanilang mga sayaw sa gabing iyan. This is the night for our Mutya ng Lipa 2012 na ngayon ang ating coronation and ball. Ang ating mutya ngayong year na to ay si Miss Hannah Erica Africa C na yung may-ari ng Figaro, anak ng Miss Gina Africa C. So, sa gabing iyan, they will be able to witness the Regodon de Honor, the traditional dance of the Regodon de Honor, and of course, yung isang exhibition of ballroom performances ng some of the Rotaries and mga doctors ata dito sa lungsod ng Lipa. Then, magkakaroon tayo ng fireworks courtesy of SM City Lipa. Then, the following day, syempre ang mga yan ay after dancing the whole night, hanggang madaling araw ata, the following day, we have to wake up early para abangan naman po ang parada. So, the parade will start at 7 a.m. and ends at 9:30 hanggang sa Cultural Center. Then, right after that, we're inviting everyone, syempre magsimba at 9:30 ang concelebrated Mass, headed by our Archbishop Ramon Arguelles, will be officiating the Mass for our concelebrated Mass at San Sebastian Cathedral. Then, don't forget, syempre makiisa tayo sa prosesyon, right? Ang last Mass daw po at around 5 p.m. So, after that ay magkakaroon tayo ng prosesyon, then fireworks naman, courtesy of Robinson's Place, Lipa. So, hindi pa matatapos ang gabi dahil piyestang-piyesta nga eh. At 7 o'clock, maybe we'll start now yung ating San Miguel presentation. Magkakaroon tayo ng dalawang banda na ipapakita ng San Miguel Corporation. And before I forget pala, balik tayo sa January 14, nag-invite pala ang Ginebra San Miguel ng recognized band, ang Rocksteady at ang Barbie. So this is courtesy of Ginebra San Miguel. So yan po ang isang linggong masayang kapistahan alay sa Patrong San Sebastian. Puno-puno ng activity, Eileen, ha? Mayroon katanungan si Mar? Okay. Magandang gabi po sa mga manonood, sa ating mga bisita. Ang akin lang pong katanungan kay Ma'am Accord ay mapakarami na yung activities na gagawin sa siyam na araw na ito. Pero parang nalimutan natin yung mga pagpapasalamat dun sa mga naging bayani ng lungsod ng Lipa o yung founder ng paano nabuo itong Lipa o sino ba yung namuno para nakipaglaban sa Lipa. Sir, kasi po, for the information of everyone, ginagawa ho namin yan tuwing foundation ng lungsod ng Lipa. We did that last 2 years ago. Nagbigay ho kami ng
parangal kay Carlos Solis, kay Mayor Carlos Solis. At nakita nyo, tinayo namin yung rebulto niya at pinangalan ang City Hall, hindi na ho yan City Hall compound, kung hindi Mayor Solis Memorial Circle. So we do the pagbibigay ng parangal sa ating mga bayani during foundation po, hindi po sa fiesta. Mayor Solis Memorial Circle ang City Hall? Yes po, sir. Ay yung circle doon sa Sabang, sa harap ng Uncle Shepis. Hindi ko Wala pa yung pangalan. Wala pa hong pangalan ho yun. Ikaw ba, Boots, ay may papiesta o may katanungan ka sa fiesta? Gandang gabi po sa lahat ng ating manonood at saka sa ating mga avid listeners. Ma'am, tanong ko lang po, kasi previously, every time na may activities time ganito, kasama ang mga functionaries, especially the barangay health workers, may posibilidad rin ba na kasali uli sila? Bale po kasi ang ginawa ho namin, instead may gabi ng bawat isang sektor, halimbawa SK night, women's night, ang ginawa ho namin, community night na siya, gabi pa sa salamat. So if in case na gusto ho nyong sumali, you can be part ng doon sa gabi ng community. So yung inyong sectoral group can join the gabi ng pasasalamat. Hindi na po sila kasama doon sa parade. Pwede rin po. Like we're doing before, na talagang naglalakad din kami as in. Pwede naman po. Basta inform lang natin ang chairman of the parade, si Tita Esther, na kayo ay kasali. Opo. Sige po. Marami pong salamat. Okay po. Okay, si Dr. Jess, may tanong ka ba sa fiesta? Sa napakaganda ho't napakaraming paghahanda po ito, ay napansin ko po siguro simula ho ng umaga hanggang gabi ay napakarami ho mga pagtitipon at kasayahan. Sigurado pong marami rin ho yatang nakahandang traffic enforcer po siguro po rito. At ito po ang parati ho namin. Isa ko ho kasi ang Up Batangas sa parati pong pumapansin sa traffic ho dito sa bayan natin. Dr. Jess, tama yon. Kaya dito sa aming committee ay sa aming committee, ito ang napakalaking responsibilidad na ginagampanan ni Colonel de Moclangan, yung ating peace and order, at saka si Engineer Garcia ng ating sa TMD, pati ang ating sa PNP, no? Sapagkat ganyan talaga sapagkat gusto natin ito i-involve natin, isama natin ang ating buong kabayanan, ay talagang ito ay sabay-sabay lahat. Alam nyo, ako nga ay natutuwa bilang chairman itong executive committee sapagkat umaapaw talaga ang pagbo-volunteer ng ating mga kababayan, yung ating mga organization, yung ating mga kumpanya, yung ating malalaking kumpanya. Kaya halos lahat ng sektor dito ay nakasama. Kaya ito ay lumaki ng lumaki itong ating selebrasyon. At kung mapapansin nyo na parang sabi mo nga Dr. Jess, parang napakadami nito. Yan ay sa kagustuhan din natin na mabigyan ng pagkakataon ng bawat isa na ma-share sa atin ang kanilang involvement. At sa ganung paraan, ako'y nakakasiguro na nitong ating tema na masayang kapistahan, itong masayang kapistahan, alay ng mga Lipeño sa Patrong San Sebastian, ay magiging matagumpay. So, ngayon pa lang, gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga tumutulong at sa ating mga kababayan na makikisali dito sa isang magiging magandang kapistahan. So, handang-handa na tayo para sa traffic. Alam mo yung traffic, hindi natin masasabing walang traffic. Ang sigurado ay yan ay may traffic. Sapagkat para yan ay mawala ng traffic, kalay walang dumaan. Di ba?
Pag walang dumaan, ang ibig sabihin, baka walang nasali sa ating mga ano. Kaya mga kasamahan, konting tiyaga lamang, konting pasensya, at ito naman ating pagtiyaga na lang. At itong ating gagawin na mga selebrasyon sa plaza, sa cultural center, ay mas marami naman ang matutuwa dito at makikinabang. Ito na may 1 linggo lamang. Napansin ko lang, Eileen, may mga kasama kayong mga artists na i-feature, pero mga 2 episodes ago ay mayroon kaming mga bisitang mga paint artists, ay baka mayroon tayong lugar para sila makasali diyan. Actually, when I watch her show, kinukwento ko nga kay Sir Dindo, may mga sagot ako doon sa mga tanong ng mga kasamahan niyo po dito. Kasi po, as a Cultural Affairs Officer, hindi lang po hawak ko yung puro lang performing arts. We also handle visual arts, painting artists. In fact, I'm planning, really, I informed Consel Avior, being the chairman of the Cultural Arts Council, na magtayo na ang lungsod ng Lipa ng Federation of Artists. So, ang ang layunin po namin dito, mabigyan ho ng recognition at the same time suportahan po ang ating mga lokal na artista na tinatawag dito sa lungsod ng Lipa. So when I saw your painting, ay sabi ko nga kay Sir Dindo, they can feature their artworks sa ating museum or sa lobby ng City Hall and even in the malls. Kasi we did that also with the art. If you remember, I don't know if you have seen, isang bata na siya ay nanonood lang sa kanyang ama. Paano pumipinta ang ama araw-araw. Ngayon, world-renowned artist na finiture namin sa De La Salle pa. Iimbitahan ka uli namin at kasama nating iimbitahin uli yung mga Actually artists. po, sir, I will be requesting talaga sa inyo kasi ang Pebrero po ay Arts Month sa buong Pilipinas. Ay, sige. So let we us will dedicate an be episode promoting for po that. the culture and arts here in Lipa. Maraming salamat. Paano naman, pwede bong ibigay kung paraang number or ang contact person kung paano, kung may mga interesadong grupo, siyempre may mag-o-organize ng parada, sino ang mga gusto rin yung makasama sa parada? Pero po ang parada po ay actually po every year. Meron talaga yung sumasali. 35 organization or companies who are joining the parada. So if you're interested to join sa parada, just contact po Tita Esther or sa aming PLDT number 784-2503. Okay. Sa Community Affairs po. Text number? Text number po. Kailangan nyo po. Okay po. Kunin ko yung number ng Tita Esther. Samantalang hinahanap mo, siguro, mabuting pag-usapan natin na itong ating piyesta ay hindi lamang hanapin mo yung number. Ito na po. Okay. Ito po ang number po ni Miss Esther Saludo, 0917-3377-7754. Okay. Salamat. Salamat, Eileen. Itong ating pong piyesta ay sinabi nga ni Eileen, una sa lahat ay di ito'y religious sapagkat nag-umpisang ito'y dahil sa ating pagpapasalamat sa nagbibigay sa atin ng mga grasyang ito kung bakit tayo ay may mga pinagpipiestahan. At ito ay nag-evolve na into a cultural affair na lahat ng sektor na may kinalaman dito sa atin ay kasali. At higit sa lahat ay ito ay panahon na maaari nating i-showcase ang ating bayan, kung kaya nga iniimbita natin ang ating mga kaibigan na taga-ibang bayan at ang lahat ng taga-ibang bayan ay kumaaring makasali natin dito. At siguro ito rin, Mr. Chairman, ang pagkakataon na ma-showcase natin ang kagandahan ng Lipa sa kabila ng pagiging sikip ay siguro kailangang masusing paghandaan natin ang pag-aasa sa ayos ng traffic. Kaya siguro, ito'y napansin na ito naman nung sinusundang episode na banggit na rin namin na ipinakikiusap na siguro ibigyan natin ng pansin yung pag-entertain natin ng mga bagong manininda na bolante diyan sa CM Recto. Kung mapapansin mo, yung mga harap ng mga tindahan na malagyan ng mga bolanteng ganito, pag dikit-dikit na, nakakaawa naman. Ang sabi nga sa akin ni Chris, nung isang araw na tumawag sa akin at gawa noong isa doon ay pinakikiusap kung wag naman lagyan yung harap, yung sa Madre Laura, gawa ng itong mga ito ay ngayon lamang 20 days daw lamang naman nabibigyan. Pero 12 buwan lamang naman sa isang taon, ito namang permanenteng nagbibigay sa atin ng permanenteng na magbabayad ng mga mayor's permit na mga tindahang ito at nagbubuwis ng kanilang mga property diyan,
Siyempre, talagang kaya sila diyan tumayo ay para pag mga ganitong pagkakataon ay lalo nilang mabigyan ng, lalo silang kumita. Ngayon, dapat hindi natin sila pagkakaitan ng pagkakataong kumita sa panahong ito. So siguro, bigyan natin ng pansin nun. Baka pwedeng mapaki-review sa alinman sa inyong mga committee ang tungkol dito. Kasi kawawa yung mga tindahan doon. Gayon din, yung tungkol nga sa traffic, siguro yung ating maripaso yung ating preparasyon tungkol doon. Yun naman siguro sa pagtutulong-tulong ng pag-uusap. Alam naman ng mga taong matraffic, maraming sasakyan, malaking bagay lamang na maramdaman at maipakita natin na talagang inaasikaso naman yung pagdaloy ng trapiko. Mar, may katanungan ka pa sa piyesta? Ito follow up lang dun sa nakaraang episode namin na katanong ko kay Ginoong Katigbak na yung baliktanaw natin dun sa mga nakaraan, meron ba tayong mga portion nun sa darating na piyesta? Doon sa ating doon sa yung naging katanungan mo dati, yan ay napag-usapan din namin, naulit ko nga doon sa committee na kasi ang nangyari naman ngayon ay in-establish namin kung ano yung mga maring activities na mag-i-involve itong ating mga kababayan. Now, as to doon sa mga baliktanaw at saka sa mga tema, yan ay nai-recommenda ko na rin sa aming committee na ngayon pa lang ay pwede na yung paghandaan at sa katunayan ay ini-integrate na rin namin dyan yung idea na katulad nung nasabi na ang LIPA mismo ay magkameron ng kanyang magandang tema na katulad din nung nasabi ni na Colonel Bong at saka na ulit mo rin Mar na ang Balayan ay sikat sa Parada ng Lechon. Ito naman Baguio ay sikat sa Pinagbenga. Ito naman daw LIPA, during the time ni Mayor V, inumpisa na dito yung ating coffee festival. Napatigil lamang itong coffee festival na ito talaga ang isang itinatag na ito yung magpapakita ng ating selebrasyon. Ito ang magiging tema ng ating selebrasyon. So ngayon, ang gagawin ng committee ay to suggest to the tourism, to our cultural, and to the city government that once and for all ay lagyan na talaga natin ng isang magandang committee na itong lahat na ito ay pag-aaralan para sa darating na ating selebrasyon ay ma-emphasize na talaga ang identity. Yun marang development doon. At ito yung ating ipagmamalaki at iso-showcase, Eileen. Eileen, at saka di ba may sinabi ka rin sa akin tungkol doon? Actually, nung habang nanonood ako lahat ng question nyo, I note it down. And nag-usap na kami ni Sir Dindo after the following day. Sabi ko, I watched the APAC Batangas. Sabi ko, I have many answers to all the questions that they raised. Actually po, since I started the Culture and Arts Council here in the city of Lipa, way back 1998 pa, organizing, para ikwento ko sa inyo how we all started with the Culture and Arts here in Lipa. When I came here in 1994, walang tourism. Kasi I used to be with tourism. Hindi ka lang ho sa lungsod ng Lipa. But then, my heart and soul, kasi nandito talaga ang puso ko. Kasi I'm an artist. I'm a dance artist. Family-wise and personal-wise, dance artist po ako. So, you watch us on January 16, inviting you. Challenging. Okay, so, when we started po kasi pagbalik ko yung dito, sa lungsod ng Lipa, ang Culture and Arts, ay unang-una muna yung ginawa ko, in-establish ko yung dance troupe. Kasi, ako, dance artist. After that, the Lipa City Culture and Arts Council came in. Then all of those things, nag-umpisa po, hinahanapan ko ang Lipa ng museum, nagkaroon na tayo ng museum ngayon. I submitted the proposal actually. Then, I was looking for the brochure of Lipa. Nagkaroon ng ang brochure ang Lipa. Talagang nag-umpisa ho ako from scratch. Kasi what I've been doing, gusto ko sana meron din dito. So, eventually nag-evolve and I'm now looking towards and challenging po na sa ating mga executive na sana magkaroon ng Lipa ng Culture and Tourism Office. So, nagawa ko na rin yung proposal. It's with Council Avior now. Hawak na niya.
So, all of these things ay ginawa ko aside from studying the history of Lipa. Ngayon po yung sagot ni kay Sir, mga balik-tanaw. In fact, during the time of Governor V, hinahanapan ko ano bang meron ang lungsod ng Lipa in which we could be proud of. So, nabasa ko po sa history ng Lipa, kape po, yumaman ang lungsod ng Lipa dahil sa kapeng barako. That's why, during the term of Governor V, nag-revive kami ng coffee. And what we did was, we planted 300 coffees, yung site ngayon ng KLL. So, at that time, after reviving, nagse-celebrate na tayo ng coffee festival. Kaya lang gusto ho namin ng continuity, but the thing is, ang hirap po, pag nobody supports it, hindi naman pwede ako lang mag-isa, si Council Avior, kami lang dalawa. It should be everybody. The community should really celebrate and continue what we have started. So ngayon po, we already have 50 farmers na magtatanim na yan ulit ng kapeng barako. Kasi going back doon sa Amadeo, hindi ho nila talaga nakiklaim na sila ho ang talagang coffee capital kasi yung tanim po nila galing din sa lungsod ng Lipa. So that's why, sabi ko nga, kung pwede ho continually, na sabi nga ni Sir Dindo, maganda kasi sila ho ay talaga nag-advocate na to promote coffee again. Sabi ko, kung continually ginagawa ho yan, pwede natin kasi i-claim kasi actually po, yung glorious past of Lipa, kaya nga ho tayo nagkakaroon ng regodon, kaya nga po nagbibihis ang tao sa plaza. It's because they became rich during the time of 1800s. Kaya po yung sinasabi niyo, Sir, balik-tanaw. Nagbabalik-tanaw tayong tuwing fiesta at nandito yung nagtipon-tipon ang mga taga-Lipa upang magkaroon ng kasiyahan dyan sa plaza, sa pagdadamit nila. And ang ginagawa po namin, every year na ngayon, we don't serve water only. We serve coffee, kapeng barako. Dapat kapeng Lipa. Yes po, kapeng barako. Kaya lang hindi ko lang alam kasi ang chairman natin ngayon. Kapeng barako naman din ang Figaro eh. Kasi si Ma'am yung the honor is promoting kapeng barako din. So, yun po, ang advocacy ko po talaga is mapalawakan ho yan. Kaya lang hindi ko kaya nag-iisa. Ay sige, Maliit lang Eileen, siguro pag-uusapan muli natin yan at saka yung tungkol sa culture, kailangang buhay tayo diyan dito sa Lipa at dito sa Batangas. Siguro ay sa ibang mga episode tayo mag-usap uli ha. Ang Culture and Arts Council po ay very active. I have behind me si Tito Danny. Si Sir Dennis Marasigan, world-renowned director. We have Roger Basco and si Mr. Luinario. Kami ho yung talaga nagpupursige na para yamanin ang kultura ng lungsod. Pag-usapan uli natin ito sa ibang episode naman. Yes, sir. February po, tama-tama, Arts. Oo, sige. Balik ka dito ng February. At siguro pausap na ngayong cellphone at saka email dito. Okay. Siguro marami na tayong napag-usapan tungkol sa piyesta and unless mayroon pang mga naalala si Chairman na ipaalala sa ating mga kababayan, ay tumungo na tayo sa susunod na tema ng ating usapan. Subalit bago natin umpisahan yan, ay si Meds ay ating pasalamatan ang ating mga kasamang sumusuporta sa ating programa. Tingnan nyo, hindi natin nalalaman na malaki ang pursigido ni Eileen kung hindi pa natin siya nakakausap. Kasi, siyempre, hindi natin napapag-usapan. On that vein, pinabati po namin si Colonel Cathy Katigbak at saka si Mr. Joe Mercado na silang nagpursige nung kape natin the last time. Pinabati po namin si Jody Castro ng ABS-CBN. Sabi niya, mayroon pala tayong programa. At ang aking pamangkin na si Mac kahanding, hindi ko raw siya isinasama. Mayroon po tayong Petron Roadshow, advertisement yun, sa January 17 sa Event Center, 2 p.m. Yung pong may gustong manood at gusto nang magtayo ng gasolinahan daw, ay darating sila sa January 17, 2 p.m. Pinasasalamatan po namin ng San Pagita Mart, dito po sa tabi ng palengke ng Lipa, Rizal Street, Lipa City. Meron pong grocery, school and office supplies, bakery supplies, Batangas coffee and black pepper. Meron din po silang fresh pork at meron din dong Lotto outlet. Makipag-ugnayan lang po sa telepono 043-756-1212 at 043-312-0277.
Pinasasalamatan din po namin ang tuloy-tuloy na pagsuporta ng Bel Air Residences. Success begins with the right location. Ito po ay matatagpuan sa tabi ng Fiesta World Mall, across kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Mayroon po silang pre-selling, kaya yung gustong mag-invest at ang tumira sa malapit sa lungsod ng sa KLL at sa Fiesta Mall, tumawag lang po sa 0922-853-3604 at 0920-907-9301. Maraming salamat po sa lahat at ang aming mga kaibigan dito na tuloy-tuloy na sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Salamat muli sa ating mga supporter. At saka sa lahat po ng mga na masipag na manood at pumapansin at sinasabi sa amin kung ano ang aming dapat gagawin at kung sino ang iimbitahin. Salamat po sa inyo kasi pinapaalala ninyo na yun pala ay interesante nga yung ating pinag-uusapan na kapayapaan at saka kaunlaran dito sa ating bayan. Tayo ay tulong-tulong sa pagsulong. So, dumako na tayo sa susunod na bahagi ng ating usapan ngayon. Pero ipapaalala ko lang, Eileen, na yung Philippine Air Force ay dapat makasama natin sa parada. Oo. At saka siguro si Meds, yung ating yung up Batangas, di ba? Yeah, nagpo-float yung ang muse namin si Meds. Okay. Anong oras yung fireworks sa 19? After po ng, pag pumasok 6, ng 7. Mga 7:30 po. Okay. Kasi by the time may episode kami ng up at ang pag-uusapan natin ay ang finance ng simbahan. So, doon tayo. Makakapanood tayo ng fireworks. Okay. Siguro, Dr. Jess, ano ba ang bago ngayon na nangyayari dito sa dito sa Taal Lake at sa aquaculture? Pwede bang magbigay ka ng update at malaman natin sa ating mga kasamahan kung ano man ang pwede nating pagtulong-tulungan? Magandang gabi pong muli at narito po ang ating mga kasama sa Taal Lake Aquaculture Alliance na binubuo nila Engineer Mario Balason na magbibigay po ng kanyang mga nalalaman tungkol po sa tilapia at sa bangus, na alam naman po natin na ito pong tilapia at bangus na ito ay sigurado pong nasa handaan ng piyesta natin sa darating na Lipa Fiesta. Una po sa lahat, magandang gabi po sa inyong lahat, doon po sa mga nanonood at nandito po sa loob ng istasyon. Gusto ko muna pong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Engineer Mario Balason. Ang profession po ay civil engineer pero nag-end up po sa aquaculture. Ang akin pong nire-represent ay ang grupo po ng Taal Lake Aquaculture Alliance, na kung saan po ang Taal Lake Aquaculture Alliance po, ang mga miyembro po nito ay binubuo ng galing sa bayan ng Talisay. May mga cluster po kami doon: Talisay, Laurel, Agoncillo at San Nicolas. Ito pong aming grupo na Taal Lake Aquaculture Alliance is a duly registered corporation at ito po ay nakaregistered sa Securities and Exchange Commission. Kami po ay duly accredited as NGO sa local government ng Agoncillo, Batangas. At kami po din po ay sa kasalukuyan ay member ng PAMBI, na kung saan po ito pong PAMBI ay isa pong executive committee na sila po ang namamahala o nagmamanage ng lawa ng Taal. At kami din po ay mayroong isang upuan doon at mayroon din pong isang voting powers. So, ang amin pong alliance ay naitayo noon pong February 20, 2008. At noon pong itayo ito ay mahigit lamang pong 35 ang members. Pero sa kasalukuyan po, kami po ay mahigit ng 800 at dumadami pa po ang aming membro. So, yun po ang aming... Kumusta na ba ang aquaculture pagkatapos ng Peace Kill? Ano na bang
Gano'n na ba kalusog ang ating aquaculture ngayon? At tayo ba ay lagpas na sa panganib ng fish-kill? Unahin ko po, tungkol po sa fish-kill kasi po, just an highlight, ikuwang kulang ko po. Kasi tungkol po sa fish-kill, ito po ay natural phenomenon na nangyayari po sa lawa ng Taal. At ito po ay sa amin pong pagkakaalam at bilang residente po at ako po ay doon na lumaki at nabuhay. Ay ito pong lawa ng Taal ay may ganitong natural na phenomenon na may tinatawag pong sulfur upwelling at saka yung pong low dissolved oxygen. So ito pong mga occurrence na ito ay yun pong sulfur upwelling, ito po ay nangyayari kapag panahon po ng amihan ng hangin, yung pong tinatawag na northwest monsoon, na kung saan po ay lumalakas po ang hangin na gumagawa po ng malalaking alon at ito po ay bumabangga sa papuntang gawin ng Pulo Island hanggang sa San Nicolas at ito po ang aming pong palagay ay bumabalik po yung alon at ito po ay nagki-create ng current pailalim, so maaari pong itinataas niya yung mga sulfur doon sa gawi po ng Tanawan. So ang sulfur po ay naggagaling po sa gawi po ng Tanawan. Doon po ay walang fish cage zone, kaya nga lang po ito ay kumakalat, umaabot po sa bayan ng Talisay. So doon po, yun pong may mga isda na nakahawla doon, kapag po inaabot, talaga pong namamatay. Pero ito pong mga ganitong kasi nga po alam na namin kung kailan nangyayari, meron na po kaming mga measures na ginagawa, if not to totally eliminate yung effect ng fish kill, meron na po kaming ginagawa bago po mangyari itong mga panahon na to. Diretso lang. So, kapag po malapit na po yung panahon ng December, ito pong sulfur upwelling nito, ito po nangyayari ito, December to February, bago po mag-December, sinusubukan na po namin i-harvest lahat ng mga isdang malalaki. So, wala pong major damage kung sakasakali pong dumating ang ganitong phenomenon. At ito pong fish kill na to, kasi po, ang nalalathala sa dyaryo, lahat daw po ng namatay sa fish kill na isda ay nakasasama sa kalusugan ng tao. Nais po naming itama yan kasi po, noon pong wala po pong aquaculture sa Taal, meron na po niyan na fish kill, na yung pong isda ay dumudoong sa tabi ng dagat kasi nga po, during the sulfur yung pong mga isda na inaabot po ng sulfur, yan po ay tumatakbo at humahanap ng magandang lugar kung saan sila po pwedeng pumunta. At kuminsan nga po, sa kanila, hindi nila alam na direksyon, napupunta sila sa tabi ng pangpang at doon na sila inaabot ng pagkamatay. At yun po, kuminsan ay nakukuha namin ng medyo buhay pa, kinakain po namin yon at wala po, sa kasalukuyan, for the record, wala pong nare-record na namatay na kumain ng isda na galing po sa doo. Baliban na lang po siguro kung kinain ng bulok. Pero hindi, wala po naman ganun siguro. Talaga namang ito ay pinasubalian ng Bureau of Fisheries at sinabi namang hindi talaga ito nakakamatay. At pareho pala tayo, civil engineer ka na, at pareho pa tayo na noong araw ay nag-aabang ng duong. Kasi ako'y taga-tabi rin ng dagat. But sa ngayon ba, mayroon pang amba ng panganib ng fish kill? Meron, yung pong sinasabi nating sulfur upwelling, sabi ko nga po, yun po ay nangyayari dito po sa bayan ng Tanawan Manggagaling, kumakalat nga po sa may fish cage zone area sa Talisay. Yun po ay, ang pangamba po namin is December to January, end of January. So sa ngayon po hindi pa, pero what we did dun po sa aming as precautionary measure, lahat po ng aming malalaking isda ay amin na pong tinatanggal. So kung magkakaroon man po ng ganong fish kill, ang isa po pwede namin magiging remedyo, kasi po floating cage yung aming cage, pwede po namin batakin siya dun po sa lugar na maganda ang tubig. Sa ngayon ba, gaano karaming isda ang production natin? Tayo ba ay bumalik na sa dati? O may figure ka ba ng production ng mga aquaculturist? Opo.
Kasi po, ito po, ibinasi ko lang po kasi po to go back doon po sa dating allocation, meron pong fish cage dyan sa Lawa ng Taal. Bago po nag-regulate ang government, in which amin din pong pinapapasalamatan kasi po nga ang aming organisasyon ay kami po ay panig doon sa tamang paggamit ng Lawa ng Taal para po ang amin pong pananaw ay maging sustainable at hindi naman po pang amin lamang kundi po para sa aming mga apo din. So, yun pong ginagawang measure ng government, kami po ay sumusunod doon. So, sa ngayon, kasi po before, ang existing fish cage sa Taal ay umaabot po ng 14,000 fish cage. Pero sa kasalukuyan po, dahil nga po sa pag-regulate ng gobyerno at binigyan nila ng tamang carrying capacity yung Lawa ng Taal, inilagay po nila yan sa 6,000 at yan po ay na-attain nito lamang pong 2011. December 2011? Opo, halos ganun na po. Pagkatapos po, ito pong aking data na pagbabasihan, this is a very conservative computation, base po doon sa allocation. Kasi po kung sa kasalukuyan po ay may 6,000 fish cages doon po sa Lawa ng Taal at ito po ay yun pong aming tansya sa isa pong harvest sa isang fish cage ay mga 5 tinuladang tilapia po. So kung kami po ay may cropping na 1.5, ibig sabihin 1.5 beses po kami makakapag-harvest sa loob ng isang taon kasi po kuminsan umaabot ng 7 months, 8 months yung culture period. So sa loob po ng isang taon, humaharvest po kami ng 45,000 tons of tilapia and bangus. Yung 6,000? Opo, yun pong 6,000. So kung ikukumpara po natin, that is 120,000 kilos a day. A day po yun. 120,000 kilos ng isda ang nakukuha po sa Lawa ng Taal sa isang araw. Na kung atin pong susumahin at pag-aaralan, kung halimbawa pong ang kakain ay halimbawang 5 tao sa loob ng 1 kilo ng isda araw-araw po, tayo po ay nakakapagsilbi sa 600,000 tao everyday ng tilapia. Ibig mo sabihin, 600,000 tao kayang pakainin araw-araw nung 6,000 cages. Opo, yun po yung napaka-konserbatibong komputasyon. At sa industry po, base po sa aming komputasyon, ito po ay kung 120 tons daily po, ang output po ay hindi bababa ng 8 million pesos a day. So, in total, sa 1 year siguro, a total of almost 3 billion pesos. Yun po ang umiikot na industriya. So, ito ay doon na sa nabawasang fish cages, 6,000 ay mayroon 3 bilyon isang taon na industry. So, talagang dapat na pangalagaan natin ito, ano? Opo, sana nga po. Kumusta naman? Malaki ba ang kita? Sa ngayon po, medyo maganda po ang kita kasi medyo po mataas. Pero saan ba ninyo dinadala yung mga isdang yan? Saan ninyo iminamarket? Okay. Actually, ang ating market po ng tilapia ay hindi lamang po sa Luzon Island. Kumisan po nakakarating pa po. Actually, Mindoro is still Luzon. Nakakarating din po ito ng gawin ng Mindoro. At maski doon po sa Far North. Pero ang pinakamalaki pong bahagi ng ating production ay napupunta mo sa Maynila. Magkano ba talaga yung isda diyan? Bakit parang pagka nauwi yung aming taga-pamalingke, ang sabi pagka mahal-mahal ng isda sa palengke, kadami pala ng isda natin diyan sa Taal Lake. Sa ngayon po, ang farm gate price ay nag-76 to 78 today. Yan po ay maaaring pataas pa. Kaya nga lang po, marami pong trader na dinadaanan, kaya pagdating po ng meron pong pagbabagsak sa palengke, ikakalat pa yan siguro po kaya nagiging 90 to 100 pesos a kilo doon po sa palengke. O siguro si Boots at saka si Mar ay may itatanong. Salamat, Ding. Magandang gabi po muli. Akin pong katanungan kay Ginoong Balasong ay ito bang
inyong association ay ito lang Talisay, Laurel, Agoncillo, San Nicolas at member kayo ng sinasabi mong PAMBI at kayo ba'y suportado ng ating Bureau of Fisheries kasi nung last episode namin sa Bureau of Fisheries milyon ng pondo nila para bigyan ng suporta itong mga malalaki ng industriya. Hindi ko lang alam kung bakit yung maliliit hindi yata kasali. At meron bang import-export kayo? Kasi nakakain ako ng tilapia at bangus sa England nung ako nasa England. Pwede pakisagot. Kasi po, yung pong tungkol po dun sa suportado ng Bureau of Fisheries, actually, sa kasalukuyan po, sila, ang kanila naman pong role sa amin, wala po silang direct na yung ibig sabihin ay monetary support dun po sa, ang kanila pong kwan sa amin ay yung pong mga monitoring, yun po ang kanilang support sa amin, yung monitoring lang ng pagkuha ng quality ng tubig. Pero yun pong, when it comes to dun sa big bulk of money na sinusuportahan po yung aquaculture, hindi na po kami nabibinipisyuhan. Ang role ng pamahalaan ay yung i-provide ang tamang environment para maging magaan ang paghahanap buhay. At tungkol naman... Mayroon kang tanong? Hindi, yun pa po, yung pong tungkol naman po dun sa sa abroad, ano po, yung pag nakatikim kayo ng isda sa kwan, kasi po, actually po, itong feed mix, sila po din ay meron silang processing plant ng isda in which they export also. Pero ang problema po natin kasi, kaya palagi po, hindi tilapiyang taal yun. Kasi po, ang atin pong production cost ay napakataas dito sa atin. At napakahirap din pong makipag-compete doon sa ibang bansa. In which, according to some of our sources, yun pong mga inputs nila are subsidized by the government. So they can easily compete doon po sa presyuhan. Pwede rin po. Pwede po yun. Sarangani, pwede rin po. Meron din po. Kaya nga lang po, ang kunya namin ay sa panahon po ngayon, sa amin pong pagkakaalam, ang atin pong product when it comes to this aqua products ay medyo po very high ang ang presyuhan natin. Ang ating pong 748 Combat Group ay at saka yung ating 738 Combat Group ay kaakibat natin sa mga activities natin dito sa Taal Lake. At siguro si Lieutenant Rivera ay mayroong itatanong sa atin. Hello, magandang gabi. So, hindi naman to question, no? Gusto ko lang paalam kay Sir Mario na kami na po may area po ng from Talisay to Santa Teresita. Yung 740 Combat Group na po. Ito po dinagdag po last year, November. So, yung 730 po, hindi na po yung sila dati may hawak, ngayon kami na po. So, feel free po kung mayroon po kayong gustong concern o hingin po tulong sa unit namin, pwede nyo po kami kontakin. Kasi po, para sa kaalaman din po, yun pong aming grupo, yung pong alliance, ay nagagawa din po kami ng almost monthly coastal lakeshore cleanup, in which kuminsan po, yun pong may kakilala din po kami dito sa gawin ng Calamba. Meron po dun isang kwan ng camp ng police na nag-offer din po sa amin ng tulong. So, kuminsan po tinatawagan namin sila. And at saka doon po sa aming medical mission, sila din po ang aming nakakasama. So, siguro po, baka po pa, in the future, baka po pagka kami nagkaroon ng lecture cleanup, baka po kung hihingi din kami ng tulong sa inyo. Alam ninyo, itong military sila at sa Philippine Air Force sila. Actually, tumutulong sila sa pagpapanatili ng kaayusan sa atin at tumutulong lang sila sa kapulisan as support. Subalit, may mga activity sila na ang special assignment nila ay labanan ng insurgency. Now, sa halip na barilan ang kanilang paglaban, nilalapit nila sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga hindi naaabot ng tulong ng pamahalaan, ang presensya ng ating pamahalaan. Ang ginagawa nila, ipinapakita nila
na kayang tulungan ng pamahalaan yung mga mamamayang dati ay hindi naaabot. At yan ang ginagawa nila ngayon. Kaya sila ay madalas na pumapasyal doon sa mga sa mga dating pinamumugaran ng insurgency. And kaakibat noon ay sila ay may mga civic works at sa mga gayong bagay ay maaari nating asahan sila. Kaya siguro pwedeng mag-usap kayo at maibigay yung contact, yung inyong kung paano kayo magkakaroon ng contact. Maraming salamat po. Siguro, Dr. Jess, mayroon kang katanungan? Magandang gabi po muli. Sa napansin ko po, siguro, sa dami po ng naani natin na isda sa Taal Lake, isang ahot, napakaganda hot, napapag-usapan natin at maiparating ho natin sa ating butihing gobernador na alam naman natin hong napakasipag at malaki ho ang suporta sa industriya. Lalo na ho ngayon na napakaganda ho ng suporta sa aming hayupan sa pagbababoy at pagpapaitlog. At ako kami ay umabot na rin po na magiging opisyalis na rin po ng Livestock Council. Kasi ho napansin ko po na ang inyong palang industriya ay isa na pong haligi ng ating agrikultura dito sa Batangas. Sa nabanggit nyo po na 120 tons a day at bali ho 600,000 person ang so napakalaga ho ng industriyang yan na dapat pangalagaan natin at napakaganda ho ng industriya ninyong yan. So tingin nyo po, ano pa ho ang ating may improve? Kasi ho, nabawasan nga ho ang pest cage natin na 14,000. Kasi ho sa amin parte, sa aming manok, pag ho kami ay napasobra din sa paglalagay, ay nagiging bansot din ho, humahaba. Imbis na maani namin sa tamang edad, ay siguro ho, isa sa punto kung bakit siguro gaganda ang inyong income, Mr. Mario. Salamat po. Kasi po, sa ngayon po, kasi nga nalimitahan na po yung aming, yung dami, yung quantity ng aming fish cage. So, ang amin po, sa katotohanan po, yung DOST Picamard, meron ay, sila po tumutulong din sa amin para po ma-improve yung aming breeders. Na kapag ka po, instead na yung culture period ng isda ay maging 6 months, ay mabawasan into 4 months. And yun pong FCR na tinatawag ay mapababa. Yun pong sa halip na magkaroon ka ng, kasi po sa kasalukuyan, ideally is 1.8 yung amin pong FCR. Ito po ay ang tinatarget nila is maging 1.2 to 1.5. So, kung ma-attain po yun, mas marami po tayong mapuproduce and mababawasan pa po natin yung pollution na mapupunta sa dagat kasi po napababa natin yung FCR. Yun po yung isang hakbang na ginagawa. And in addition po, kasi po ito pong 6,000 na ito, iliwanagin ko lang po, hindi po totally ay member ng Alliance. Meron pa po ditong ibang hindi member. No po? And para lang mabigyan ko ng distinction kung paano po ang nangyayari dito po sa miyembro ng Alliance at kung ano po yung ginagawa. Kasi po sa amin po, parang kung kami po ay may caretaker, hindi po namin tinitreat sila as caretaker. Sila po ay aming partner. Kasi po, lahat po ng inputs, ipoprovide po yun ng mga nag-finance. And then after po na mag-harvest, aalsin po lahat yung inputs and then hahatiin na po yun. So, profit sharing. Hindi po yung katulad ng may sweldo na ganito, hindi po ganon. Yan po ang isa sa maipagmamalaki po ng organisasyon po ng Taal Lake Aquaculture Alliance. Hindi po ang trabahador namin ay laborer. Sila po ay aming partner. Yun po yan. Okay, maraming salamat, Mar, at sa mga kasama sa Aqua Fish Culture. Tayo ay nasa dulo na naman ng ating programa. Siguro hihingan ka namin ng parting words
At siguro paano naman maging kasali sa inyo lahat yung mga yon, at siguro baka ano nga Marion, itinatanong ni Mar kung paano makasali sa inyo yung iba, at kung paano raw makakatikim ng inyong tilapia. Parting words mo na lang. Mar, maraming salamat sa inyo. Okay, ano ba? Kami po ay, ang amin pong address, yung pong aming business address ay nasa bayan po ng Laurel, Barangay Poblacion, Laurel, Batangas. Nandun po yung aming maliit na opisina, at kaya lang po hindi po daily na may tao doon. Tapos po ang telepono at email, baka pwedeng pakibigay mo yung meron ba tayong text telepono doon? para ma-text man lamang kayo. Okay. Okay, siguro po later pwede po naming maibigay kasi po hindi po namin hawak text sa ngayon. niyo na lang sa amin, ha? Opo. Tungkol po doon sa parting word namin, muli po, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nabigyan ng pagkakataon dito po sa inyong programa. At sa ngalan po ng Taal Lake Aquaculture Alliance, ang aming pong mensahe, sana po ang tilapia industry ay isa po ito sa importanteng industriya na dapat po din nating mahalin at paunlarin at pangalagaan, na may konsiderasyon din po naman yung paggamit ng lawa ng Taal. Yun po ang aming pinaka-matangkay. Maraming salamat, Mar. Salamat po, At hingan din natin ng parting words si Chairman Dindo at saka si Eileen. Thank you very much. Once again, maraming salamat sa APAP Batangas sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kami makapag-anyaya. At para naman sa mga kaibigan ng mga Lipeño, dito sa ating bayan, sa kabilang bayan, dito sa ating bansa at mga kaibigan natin sa ibang bansa, kayo ay iniimbitahan namin na makisali para maranasan nyo ang kasiyahan na idudulot namin ngayong piyesta. So, yun po, maraming salamat po sa inyo at inaasahan namin na kayo ay makikiisa sa amin. Eileen, ikaw naman? Sa ating mga kababayan at sa ating mga Batanggenyo, we're inviting you once again to be part of the Fiesta 2012. So, hindi ho mabubuo ang kasiyahan pag wala ho kayo doon sa amin. So, let's be one at sana maging masaya and peaceful. So, muli-muli, masaya ang kapisayan alay ng Lipeño sa Patrong San Sebastian. Sa inyo muli, salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Eileen. Maraming salamat, Chairman Dindo, Mar. At salamat sa Blue Sapphire na patuloy na ipinagagamit sa amin itong venyong ito. Salamat din. Si Dean Gu po ay incoming president ng Rotary Club of Lipa. Ito po, nandito po kami sa Blue Sapphire pagka Sabado ng hapon. Si President June Colonel Rolly Hunco ay absent po ngayon sapagkat may testimonial dinner kay CG at hindi natin sila nakasama ngayon, so absent muli yung dalawa nating colonel na kasama. Datapot sila po'y kasama natin dito sa Spirit at kabalikat natin para sa usapang pangkapayapaan ng ating mga kasamang Jerry at kasamang Junks, Colonel Junks. Maraming salamat po. Mabuhay mga kababayan. Magandang araw.